Pag-aaralan po natin ngayon ang isa sa pinakakilalang kwento sa Biblia, The Prodigal Son. Ating aalamin kung ano ang mas malalim na kahulugan nito sa ating mga buhay, sa buhay ng tao. At marahil nga po ay alam na po ninyo ang kwentong ito, kung paano ang bunso ay kinuha ang kanyang mana at siya ay nagpasyang lumayo sa kanyang ama. At kanyang nilustay ang kanyang pera sa palunging pamumuhay. Marami pong ibig sabihin mga pangyayaring ito sa buhay ng isang tao. Atin pong tingnan. Doon sa sitwasyon na kanyang kinuha ang kanyang mana at lumayo sa kanyang ama, ito'y nangangahulugan sa Diyos at sa tao. Makikita po ninyo sa kwentong yon, hindi pinigilan ng ama ang kanyang anak. Masakit sa kanyang loob, lalo na't yung bata ay siyang bunso. Tapos nagpasya siyang layuan ng kanyang ama. Siguro nagsasawa na siya sa masarap niyang buhay doon sa piling ng kanyang ama. Naiinggit siya sa ibang mga kabataan na malaya, na gumawa ng kasalanan. Kaya gusto rin niyang subukan yon, mga bagay na yon. Sa buhay ng tao, meron tayong sariling pagpili. Yan ay isang kaloob ng Diyos na lahat ng kanyang nilalang ng mga tao sa sanglibutan ito ay may sariling pagpili. Nirerespeto niya ang pagpili ng tao. Bakit nga po ba? Bakit hindi niya tayo nilikhang parang robot na susunod-sunod na lamang? Sapagkat hindi po niya mararamdaman ang pagmamahal ng tao. He wants to enjoy His creation. He wants to feel our love. Kaya kung nilikha niya tayong parang robot na susunod-sunod, paano niya malalaman kung susundin natin siya? Talagang susunod tayo kung tayo ginawang parang robot. Kaya nilikha niya tayong may sariling pagpili. Upang kanyang maramdaman kung pipiliin mo siya, mamahalin mo siya, o lalayuan mo siya. And at the same time, nais niyang ipadama ang pagmamahal sa atin. Kaya meron tayong sariling pagpili, mga minamahal. At dito nga sa kwentong ito, pinili niyang lumayo. Ang tao, dahil sa kanyang minanang kasalanan na nasa puso niya, nakakagawa siya ng kasalanan. At yan ang nagpapalayo sa tao sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasalanan na ginagawa ng tao, lumalayo siya sa Diyos. Nagkakaroon siya ng tinatawag na moral bankruptcy. Doon nga sa kwento ng prodigal son, dumating sa punto na naubos siya ang kanyang pera at kain ng baboy. Nakakaawang kalalagayan. At naalala niya, doon sa bahay ng aking ama, ang sasarap ng pagkain ng aming mga katulong. At binabayaran pa sila. Samantalang ako rito'y kumakain ang pagkain ng baboy. Naghirap siya Naubos ang kanyang pera, siguro libre dito, libre dyan, sa kanyang mga kaibigan na makasanglibutan. Ganun ang tao.
Masyado niyang ine-enjoy ang paggawa ng kasalanan na dumarating sa punto na hindi na niya alam ang kanyang mga ginagawa. Ito yung mga panahon na nakakasakit na siya ng kanyang kapwa. Marami nang nasasakripisyo sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi na rin niya kilala ang kanyang sarili. Umiinom, naninigarilyo, nagsisinungaling, nagmumura. Lahat na. Napawang nagsimula sa maliit na kasalanan. Ang kasalanan po ay nakakaalipin. Magsisimula yan sa maliit hanggang sa palaki ng palaki. Hanggang sa dumating sa punto na yung professional na tao makikita mo na lamang sa tabi ng kalsada natutulog dahil lasing. O kaya yung isang politiko na napakaganda ng kanyang reputasyon, ngunit dahil sa kasakiman sa pera, nasira ang kanyang pangalan. Nadamay pa ang kanyang pamilya. Yung iba, hindi na nila makayanan ng kanilang mga ginawang mga kasalanan, hindi kaya ng kanilang konsensya, kaya nagpapakamatay. Yan po ang tinatawag na moral bankruptcy. Dumarating sa punto na ang tao talagang hawak na ni Satanas. Tulad ng batang ito sa prodigal son. Ngunit alam po ninyo, hindi siya nagkamali sa kanyang pagpasya. Nagpasya siyang tumayo. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Kahit maging alipin na lang ako. This signifies humility. Nagpakumbaba siya. Kanyang nakita ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, na siya pala ay isang makasalanan. Nawa ganito ang tao. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong manghimagod o manlupaypay. Naisipin natin na wala na akong kapag-asang magbago pa. Sapagkat nandun lang ang Diyos na naghihintay. Lagi kanyang tinatanaw. Dito nga sa kwento ng prodigal son, nung makita ng ama ang kanyang anak na papalapit sa kanilang tahanan, siya tuwang-tuwa. Malayo pa lang ay nakita na niya ang kanyang anak. Ano kayang kaligayahan ng kanyang ama na makita siya na papalapit. Sila'y nagyakapan. Tinanggap niya ng maluwag ang kanyang anak. Ganon po ang Diyos. Hinihintay niya lamang tayo. Bigyang pansin dito mga kapatid ay yung pasya ng anak na yon. Sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Ano po ang ibig sabihin nito sa ating buhay spiritual? Kailangan nating magpasya na tumalikod sa kasalanan. Oo nga, nalayo ka sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ngunit kailangan mong magpasya na magsisi. At ano po ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ang pagsisisi, mga kapatid, ay ang minsanang desisyon na tatalikuran mo ang kasalanan at lalapit ka sa Diyos, hihingi ng kapatawaran at bagong buhay. Yun po ang pagsisisi. Hindi po yung pagsisisi na magsisisi ka ngayon, kinabukasan magkakasala kang muli, na paulit-ulit lang.
Panloloko po sa Diyos ang ganong pamamaraan. Parang niloloko mo ang Diyos. Magsisisi ka ngayon, kinabukasan magkakasala kang muli. Hindi po ganon ang pagsisisi. Ang pagsisisi po ay minsanang desisyon na tatalikod ka sa kasalanan at lalapit sa Diyos. Hihingi ng kapatawaran sapagkat mapapatawad ka ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbayad sa iyong mga ginawang kasalanan. Kaya ka mapapatawad dahil doon. At yun ay pananampalatayanan mo na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Jesus sapagkat binayaran na niya ang iyong mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At ano po ang mangyayari sa taong yon pagkatapos niyang makapagsisi? Pagtayo niya mula sa kanyang pagkakaluhod, mula sa kanyang pagtangis sa harap ng Diyos at paghingi ng kapatawaran, pagkatapos niyang manampalataya na siya'y pinatawad, dumarating ang tinatawag na regeneration, kung saan babaguhin ng Diyos ang puso mo. Sabi nga po sa Ezekiel, I will give you a new heart. I will change your heart of stone into a flesh heart. Kailangan niyang baguhin ang puso mo sapagkat yung dati mong puso ay marumi at makasalanan. At upang magkaroon ka ng bagong buhay, kailangan niyang palitan ang pusong yon ng pusong mapagpakumbaba, masunurin, at marunong magmahal sa Diyos. Behold, if any man be in Christ, he is a new creation. Everything has become new. 2 Corinthians 5:17. Kaya ang isang taong tunay na nagsisi, na bumalik sa Diyos, magkakaroon siya ng bagong buhay. Hindi na siya nagsisinungaling, hindi na siya nagmumura, hindi na rin siya umiinom, o anumang kasalanan na kanyang dating ginagawa. Sapagkat minsanan na niyang pinagsisihan yon. It is an ultimate decision of repentance. At kapag nangyari yon, babaguhin ng Diyos ang kanyang buhay. At tatawagin siyang anak ng Diyos. Napakagandang plano, di po ba? Ng isang dating makasalanan, isang dating suwail na anak, ay muling tatanggapin ng kanyang ama. At bibigyan ng bagong damit, ang damit ng kabanalan. Yun ang plano ng Diyos sa tao. Naalisin tayo sa kasalanan at bibigyan ng bagong buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na banal, na hindi na gumagawa ng kasalanan. Sabi nga sa 1 John 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Lahat ng alam nating kasalanan, hindi na natin gagawin kung tayo ay anak ng Diyos. Dahil binago na tayo ng Panginoon.